Real Talk Lakay. Ayan, may pag-uusapan lang tayo. Hindi ko alam kung anong magandang word o pangit na word. May dalawa kasi ang kaibigan ng kaibigan ko. Ewan ko kung anong ginawa. Kaya ayan, pag-usapan natin habang tayo naglalaba. Yung dalawang mabait na lang. Huwag na nating bigyan ng ibang words. Pero kung ako lang, naiinis ako sa ganong bagay. Kaya tara, maglaba tayo. Pag-usapan natin yon. Dalawang mabait na kaibigan ng kaibigan ko. Ayun na lang. Masasabi ko lang sa ginagawa nyo, sana'y pagpalain pa kayo ng Panginoong Diyos sa ginagawa nyo. Ayun lang, tara, maglaba tayo. At pag-usapan natin yan. Mga real talk. Tara, lakay, laba muna tayo habang tayo maglalaba. Pag-usapan natin yan. Dalawang mabait na kaibigan ng kaibigan ko. Iyon, ang pamagat ng aking ay bato-bato sa langit. Ang tamaan, magalit ka na kung ikaw. Ganun lang. Ayan, tara, laba tayo. Good afternoon. Ito, maglalaba na tayo. Maglaba muna tayo sa mga damit habang wala tayong pasok. Yan. Para mamaya may sampay na natin. Kusot muna tayo dahil wala tayong washing. Yan, ganyan lang ang buhay. Kailangan lang natin tanggapin ang buhay natin ng maayos, diba? Ay, mga kwento ko lang sa mga kwento ng aking kaibigan. May kwento siya sa akin na meron daw kaibigan niyan na nagbigay ng pera. Ang sabi nung nagbigay, pangkain daw. Pangkain yung pinangalanan. Ito naman kaibigan ko, siyempre, nag-aantay lang din, nabigyan siya. Hanggang sa lumipas ng mga araw, yung binigay sa kanya, binulsa na nung isang tao. Tapos, hinayaan lang niya. Hindi siya nagsabi na, "Uy, nasaan na yung pangkain natin?" Hindi siya nagsasabing ganun. Kasi mabait yung kaibigan na yun. Ang gusto niya lagi, ayaw niya yung may nasasabi sa kanya. Mas maganda raw yung sila yung may masasabi sa kanya. Parang gano'n. Kaya hinayaan lang niya na maalala ng tao yung binigyan na gano'n. Hanggang sa dumating na naman ng isang linggo. Nagbigay na naman yung tao na yun kasi napakabait nung nagbibigay sa kanila. Tumanggap siya ulit tumanggap. Inaantay ulit tong kaibigan na yan. Kaibigan ko na yan. Yung paghahatian sa amin nila kasi pangkain nga daw yun. Hindi na naman hinati, ibinulsa na naman. Sa madaling salita, wala siyang nahati. Ibinulsa ng isang tao lang. Di 2 beses nagbigay sa kanya. Kailangan tumanggap. Sa madaling salita, makapal ang mukha yung tumanggap. At hindi alam din nung
nagbigay. Ang alam nung nagbigay, nabigyan lahat. Ganun yun. Tapos ito na naman, sumunod na buwan, nagbigay na naman yung tao na yun. Pinangalanan ulit, kain kayo. Kanya-kanyang pangalan. Minensyon pa nung nagbigay. At ito na naman, nangyari na naman ang hindi naasahan. Dahil sobrang mabait, nagtiwala, alam din nung nagbigay na shinare niya yung binigay niya. Ang nagkataon, hindi niya shinare. Binulsa din nung isa, pero hindi naman siya ngayon ang kumuha. Ibang tao naman. Ang tanong pa nga nung nagbigay, sinong gustong humawak, pangkain nyo? Hindi nagpresenta yung isa. Inaasahan ng kaibigan ko na mahahati ng maayos. Mali. Maasa na mahati. Ang pala, ganun din. Gumaya din. Wala talaga. Pagdating sa pera, maraming nadidemonyo talaga. Pag nakakakita ng pera, nakakalimutan yung mga kaibigan. Bagay, dyan nagsisimula yung magpapatayan. Bagay, wala tayong magagawa. Yan na yung realidad. Sa Senado at saka sa Kongreso, mali-malita. Yun pa, 1,000. Malayo na rin mararating nun. Talagang hindi mo na maalala yung mga taong pinangalanan na bigyan mo. Sa madaling salita, dalawa sila, pareha sila makapalang mukha. Hindi sila nahihiya doon sa nagbigay. Paano kung malaman yung nagbigay na hindi siya shinare? Anong sasabihin nung nagbigay sa kanila? Yung dalawang tumanggap. Kasi yung isa nakadalawang beses tumanggap na. Tapos itong bago, isa, hindi rin niya shinare. Eh, hindi ko lang din alam. Baka mamaya, bakit tinago lang? Hindi, joke. Matagal na yun eh. Yung unang tumanggap, may 1 buwan na yata. Mahigit na. O last year pa, 1 taon na yata. Kasi nakalipas na ng 2025. Hindi man lang nailibre ng tanghalian o hapunan. Alam nyo, pag sinabi nung nagbigay na i-share nyo, bigyan nyo makasama nyo, bigyan nyo. Kasi sinong nakakaya? Kayo na tumanggap. Pag nahalaman nung nagbigay sa inyo, eto, napagkikwento lang ko kasi naglalaba ako. Wala lang mapagkwentuhan. Kaya nagkikwento ako. Kasi naiintindihan ko naman yung mga kaibigan ko. Kasi marami akong kaibigan. Nagsishare din sila ng kani-kanilang mga hinahin o problema. Kasi tayo, hindi naman tayo kasi ganung klase ng tao. Pag nagbigay, dapat mong bigyan. Kung sinabi, oy, para sa ganito, bigyan mo yung ganito, bigay mo. Huwag mong suluin. Kasi nakakahiya ka lalo na tumanggap. Maliit na bagay lang yan eh. Kaso pinalaki mo. O di swapang ka. Wala kang pinagkaiba sa mga tumanggap ng mali-maleta. Parang nagnakaw din. Yung pag nakaw ka ng piso, pag nakaw ka ng 1,000, parehas na nakaw yan. Nakakaya ka sa maliit na halaga eh. Pinag-interesan mo. Kaya, yan ang masasabi ko sa mga mababait nating kaibigan. Pag sinabing i-share mo, hindi wag mong suluin. Ito, nakakita ka ng pera, binulsan mo na. Hindi masyado kang swapang. Nakainis yung ganyan eh. Kaya, Diyos na lang ang bahala sa mga taong gumagawa ng ganyan. Sana yung mga nagbibigay, pagpalain palalo para marami pang maibibigay sa iyo.
mahiya ka naman sa balat mo. Dahil minention pa nung tao yung binibigay niya. So yun lang. Napagkikwento lang kasi wala akong magawa habang naglalaba. Marami sana ako ikikwento. Kaso, lalaba ako eh. Kaya, ayan lakay. Kung sakali mang mapanood mo yung video ko, may iya ka na. Ha? Kasi nakakaya din sa nagbigay. Pag nalaman niya na sinulong mo. Ayan. Ingat ka na lang. Sana wag mong gawin na sa ibang kapwa mo yan. Oh, God bless.